3 years na hindi dumadalo. Ayos Yun yung time na si KD na free will naman po tayo kung ano gusto po natin, di ba po? Huwag lang po tayo hatulan na masama po. Correct po, Sir Neil. Sabihin, Nene, 101 Hara, Exeter po from Japan. Good job. Dito sa GC ng lokal namin, meron naman umalis. May nag-leave na naman. Ilan? Isa? Isa. Pero yung mga nakaraan, apat. Dami. Oo. Pamilya? Hindi. Iba-iba. Pamilya. Pamilya. Hmm, Tatlong pamilya at saka dalawa. Hmm. Mali na. Kung matalino ka, lalayas ka talaga. Nakaka-degrade ng pagiging smart. Kaya lang, mag-invite tayo. Please share the live, guys, sa TikTok. Umalis lang po sa anumang kadahilanan po, masama ka agad. Hatol. Apo, hatolero po. Pa-flash ka pa sa lokal. Yung mukha mo. Iwasan ka na. Pero pinakamatindi dyan, yung claim na sila yung bayan ng Diyos tapos invalid lahat ng good works ng iba. Yun ang Mhm. pinakamatindi dyan. Wala na sa logic yun eh. Yun pa lang alis ka na eh. Anong klase to? So kung may parents ka na mabait, na gumagawa ng mabuti, invalid yun. Hindi, dahil hindi ka anib. Ng teteng naman. JEM, sarap sa pakiramdam, walang abala ngayon, samantalang sila gastos na for sure. Pagod pa. Opo. Brainwash po eh. Tsaka, Brooks, kaaway ang magulang, di ba? Kaaway, kapatid, Mm. ama, ina. Kaaway yan pagka kung totoo kang naglilingkod. Di ba? Kapag ka ikaw ay hinahadlangan lalo. Oo, yan. Delusion yun eh. Ng teteng. Pamilya mo yun, naging masama dahil nag-convert ka ng pag-iisip. So lalabas ikaw pa nagpasama. Dahil kung hindi ka nag-convert, hindi naman sila masama. Hanep. Pwede pa umakyat, guys. Baka isang oras lang tong live ko. Pupuntahan lang ako maya. Samantalin nyo na po. Hindi ko alam kung magla-live kami mamayang gabi. Baka kasi Sunday kasi. Depende po. Si Inok yan. Pakitin natin si Inok. Pwede po umakyat, guys. Meron tayo Exeter sa Japan sis Nene. Si Marie. Sis Marie Japan, JP. Yun yung palagi niyang ginagamit na name. Baka kilala mo. Ewan ko ilan yung lokal dyan sa Japan. Wale, busy mga tao. Langanin kasi dito, 4:30 pa lang in the afternoon. Anong balita ko sa day 2 SPBB? Ang topic ay, saan na yung post ko kanina? Pag-ibig. Ang kinauwian ng lahat ng ito ay pag-ibig. Yun. Mantiting. 4 na taon na. Yung parang taong bago. Parang ganun. Ang tagal-tagal ng pinapaksa ni Besyon. Sa totoo lang. Pagkaanib ko, early 2000s, pinapaksa na niya yun eh. Pasalamat. Wala na. Wala nang laman. JEM, kung hindi nila agad ako ginawang GS, hindi pa sana ako magigising sa kultong yan. Hmm. Bakit po? Ano po nangyari sa pagiging GS mo?
Ano ba trabaho ng GS? Akit ka nga, Jem. Nagdadalaw, di ba? Tapos nangangamusta, attendance, singil, projects, and abono. Yun ang ginagawa ng GS eh. Pagkulang. Correct. Automatic yan pagkatapos ng pagkakatipon. Ang babasa na agad yung pulpito, mga ano, bayarin. Oo, laging pera yun. Never pang naging aral lang ano topic sa sa ano, sa circle, magsi-circle, di ba? Taga-abono po. Hindi ako sumasali diyan eh pagka ano, yung circle na. Doon ako sa kabataan, may sarili kami doon. Choir practice, ganyan. Hoy, Vix, hello. Aga mo mag-live. Apo. Isang oras lang to. I will, ano, buy something kasi mamaya. Nakat ka, Vix. Ano kayang katungkulan ni, ano, Nelson Capales? Brad Nelson, MCJ ka po ba? GS din siya. GS ako ngayon, kaya ito stress. Yung wala ka na ipon, pinako-commit ka na agad. Bira, commit. Matindi, hindi pa nga ano. Dapat yung sobra lang. Pag naisubi mo na yung ano, pang family mo at expenses, yung pwede mo i-commit, yun lang matitira. Hindi po baligtad. Kung ako sa kanya kay brother, huwag na siyang magbigay. Kasi sabi ni KDR sa paksa, kahapon, walang pag-ibig eh. Kung walang pag-ibig, gumagawa ka, wala rin kwenta na. Mm. Eh, ba't tatanggapin nila? Di ba? Oo Tinatanggap nga. naman nila, di ba bro? Tinatanggap naman nila. Nako, edi masama na rin yung ano, Hmm. kaperahan nila. Kahit daw sumama sa MCG Acres, Mediquida, pag wala daw Mm. pag-ibig, eh wala daw kwenta. Alam mo Invalid kung din. anong logic eh. Oh. Tapos pinagmamapuri nila, may kuha ng ano, may ABP. Sabihin na natin 50% doon na sa sumama ng MCGI Cares eh walang pag-ibig. Eh baka doon yung ibang nagpunta ron is napilitan lang dahil ano, inubliga, Mm. di ba? Hindi lang pala ano, panglabas yung invalid yung good works. Meron din pala sa loob. Hmm. Oo nga. Ang tanong, sabi ni Brad John Dexter, ang tanong sa gawain ba talaga napupunta? O sa kapritsyo ng kuya? Hindi po natin alam eh. Wala tayong visibility. May project ang North District ngayon, yung lokal ng Saranay. Ipapa-renovate. Di maganda po. At least maganda yung pagkakatipunan nila. Marami kasing gawain sa iglesia at kung ano man yun, nakatulong ka pa rin. I-direct nyo na lang po sa gusto nyong tulungan. Huwag nang dadaan sa pulis, sa ano, sa taas. Kasi wala pong bababa dyan. Ito maganda eh, ito idea ko. Magtatayo kasi ang kulto, no? Joke lang. Pupunuan muna lahat ng gasto sa baba. Pag puno na, yung sobra, yun yung iakyat sa division. Tama, Yung Prox. kung ano Maganda sobra yun. sa division, yun yung sa district, yun yung akyat sa division, paakyat. Kung ano yung sube, dun sa national. Everyone is taken care of sa baba. Di ba? Yun ang tunay na kulto. Nasa Diyos. Baligtad eh.
Putik, dati ako nagre-remit. Lahat akyat eh. Bawal galawin, bawal bawasan. Kasalanan yan. Mali naman interpretation dun sa Josue na itinalagang bagay. Pag in English mo, warlut pala yun. Ginamit sa abuloy. Nak ng teteng. Ay, nako. Gagawing medical facilities ngayon, pinako-commit lahat ng kapatid. Nako, tulong nyo na lang sa kapamilya nyo, kapwa nyo sa neighbor nyo, or sa friend yung nangungutang na hindi nyo mapautang. Doon na lang, wag nang daan dyan. Pareho namang good works yun eh. Question is, sabi ni John Dexter, alam ba ng nasa taas ang need ng nasa lokal? Eh, dapat po nire-report nila. At yun ang unahin. Wala, kawawa talaga yung mga nasa baba. Niremit lahat sa taas tapos gagawa ng leisure park. Tapos papapuntahin pa doon yung nasa baba at magbabayad pa sila ulit. Sabi ni Fix, hindi pwede yun, Brox. Hindi lalaganap ang salita ng Diyos. Pag lokal inuuna, dapat national muna. Eh, wala namang pangangaral eh. Hindi ako niniwala dyan, Fix. Dapat baba muna. Mm. Tapos, yung yaman ng mga nasa taas, yun ang gawing pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ganun dapat. Ibenta mo na yung mga ari-arian. Yung mga lote nila na wala namang nakalagay na establishment. Yung lote lang, lot lang talaga. Ibenta na nila yon, huwag nang pataasin yung value. Ang daming ganun eh. Tsaka nga walang pangaral. Mas nangaral pa si Kuya Adel eh. Saka si Dark Knight. Kawawa nasa lokal lahat na halos hingin. Tapos yung nasa lokal, heal ikahos. Mga mo lang kasi, Brox, ng saysay yung palasak na sinasabi nila na ikaw ay walang-wala, tapos nagbibigay ka pa rin. Parang Oo. sinasabi nila dyan, yung kabuuan ng lokal, kahit walang-wala na sila, nag-aakyat pa rin sa, sa Mhm. CGI Care, o sa distrito. Gagamit pa ng talata ng Biblia. Hindi nga, ano yung sinasabi nila? Huwag daw ipagbili ang binigay sa'yo. Huwag ipagbili. Eh, ginamit mo rin eh, pang guilt trip. It's the Mm. same thing. Hindi na dapat ipalam sa taas kasi yung mga nasa lokal na lang magtutulungan. Eh, yun nga eh, hindi nga gumagana fix eh. Nagigipit nga eh. Bakit mo pupunaan yung taas? Eh, ang yayaman na nga. Yung mga may hirap muna ang priority. Ba't Na, priority yung mayaman na? naalala ko tuloy yung yung kay Sunny Catan. Yung kay Na, Sunny Catan, yung pera ng lokal, in-remit sa distrito yata. Tapos syempre, bayarin na ng lokal. Hindi nila maibigay dahil, teka lang muna, yung PNP eh. buwiset. Oo, Laki di na. ba? Eh, PNP? pero non-local yun, di ba? Kasi yung Mm, yung local pa iaangat muna sa distrito. Tapos yung district, dun kukunin. Pag bayarin na. mm. Kasi hindi mo makubuha. Binigay pala dun sa sinama. Mali. Si Jesus hindi naman nangolekta ng pera para tulungan yung mga Roman soldiers o kung sino man ng security nung araw. Walang ganun. Bakit di ibenta? Sabi ni John Dexter, yung mga pag-aari nila sa Tagaytay, ang ganda ng bahay. Oo nga, dapat simple living. Halimbawa, kasi ako, no, I have a few houses. Halimbawa, sabi mo lang,
sampu na lang ang properties nila. O, kung talagang di mo kaya ng walang ano, yung konti lang bahay, sabi mo ng lima. Lima na lang, marami pa yan ha. Ibenta mo na yung lima. Halimbawa, isang bahay is 20 million. Edi, ang laking kaalwanan yun sa iglesia. Ang problema, hindi nila kayang ano yun, i-give up. Hindi naman necessary yun eh, para mabuhay. Tignan niyo yung ano, yung hierarchy of needs. Basta meron ka lang masisilungan, yun ang basic. Hindi mo kailangan ng marami at marangyang bahay. Bawal pa ngayon sa Bible, magtipon ng kayaman sa lupa. Ang utos dun sa binata, ibenta yun, pamigay sa dukha. Tapos ang lakas ng loob na sabing invalid good works na iba. Nak ng teteng naman. Oo, fix. Wala ka talaga madadala sa langit kung may langit. Tingin mo, Brox, kaya na ni KDR mag-live doktrina yung hindi na nila ipe-play yung kay Bes? Kaya niya yun, manggagawa siya eh. Ako nga kaya ko eh. May outline naman yun. KNC worker nga kaya yun eh. Eto si Spoon, regular worker to. Si Kuya Adel, si Dark Knight, District Servant at Bautisador. Si KDR pa, unless di na siya sinasama ng espiritu. Di ba, Jem? Oo. Hindi na yata nila i-update yung doktrina. Diyan naman si Bes. Ipe-play niya na lang. Fix, ba't mo inaway si John Dexter? Ang bihira. Pag hindi kaya pagtulungan ang mga gastusin sa lokal, edi sumanib na lang sa iba. What? Kagaya ng lokal sa Payatas, tagal-tagal na di napapagawa. Oo, pag may mga sumbong kayo guys, yung sa lokal nyo, kagaya nung pinost ko last time, lokal ng Santa Lucia, Pasig, nag-improve. Sabi, nag-comment kami sa online, sa stream, nabubura na yung signage. Pinuna namin. Ngayon, okay na. May ilaw pa. O, di ba? Nag-improve. I'm sure may nag-donate lang na kapatid na ano, may kaya-kaya. Kaya yun napaayos. Hindi tinulungan yan ng district or national. Kaya tas pa. Dahil may hirap nun. Wala na yatang feeding program nun. Nasa Orani na ang sentro. Yung babaeng balo na nagbigay ng isang kusing na buong kayamanan niya. Huwag na lang magbigay, Brad. Starve the beast. And let's see kung i-give up nila. Diyan mo mapapatunayan kung totoo yung iglesia na yun. If you starve them, wala mag-aabuloy kahit saan. Talagang unahin muna yung lokal. At kung magbebenta ba sila. Pag hindi nagbenta, wala. Wala to. Hindi yan totoo. Pakinabang lang. Subukin niyo po. So gusto ng Diyos na maghirap ang tao basta mayaman ang church? Nako, lagot ka fix. Yun ang halimbawa ni Kristo. Pinapaging dapat yung babaeng balo. Paano nga kung gusto nila mag-lokal doon eh wala ang pera? Mga tao, di sarado na lang. Ganun. Kaya niya yan, sabi ni John Dexter, kaso bawal daw tanungan. Opo, doktrina lang naman, hindi naman kailangan magtanong. Kaya niya yan.
Ayaw niya lang. Kasi, ano, hindi ko alam kung ano, kasi dapat once in a while, ina-update yun eh. Kasi mga examples ni Bes, medyo outdated na. Baka may bago kang example na mas maintindihan ng new generation, kaya mo lang i-update. But it's the same, ano, outline dapat. Pag walang kakayahan, lalo na sa pananalapi, hindi mo na dapat walang aanib. Brox, nakalive ba kayo sa Zoom? Oo, nasa Zoom kami. Fix. Dun sa public Zoom. Huwag kang matisod. Sa akin, binigyan ko lang ng katwiran si KDR. Wala ka pala, Fix eh. Kumakampi ka pala kay KDR. Joke lang. Pag tama naman si KDR, kakampihan natin si KDR. Pag mali, mali. Wala man tayong laban sa good works at tamang mga ano, mga katwiran sa buhay, no? Kaya lang nga sablay eh. Baka kasi matawag ka ng tik-tik pag nagreklamo ka. Oo, lahat po tik-tik dyan. Meron sa amin lokal ng C5, na destino ako dun eh, yan sa may Pasig, Makati. Ah, may kapatid ng utang, tapos hindi nakabayad. Alam mo ginawa, pinost yung muka sa lokal, nakasulat wanted, tik-tik, tas yung full name niya. Ang tindi nun. Saksi ako nun eh, dahil doon ako destino eh. Utang lang yun ah. Siguro hindi rin dumadalo. Since di dumadalo, iba na diwa or baka nag-inom or something. Pinost yung muka. Hindi pala yan unique kila sis. Sino to? Sila sis Red at Nightblood. Kasi ngayon modern na eh. Nakapost na sa screen. Pina-flash. Dati sa pader pa. Piniprint sa computer. Yung muka. Tindi nun. Pwedeng ireklamo yun. I'm sure may misunderstanding lang. Hindi naman talaga estapador or something. Oy, Inok. Hello. Brox, kagigising ko lang. Oh, Sige lang, sige lang. live ba? Live? Oo, sa TikTok lang. Pampaano lang. Tambay-tambay lang. Hmm. Sabi ni Brad Naghanap ka Kapwa. ng, Si naghanap ka Brad ng Kapwa. away? Oh. Hindi, hindi. Or ano. Exeter. Mga ganyan. Kapag tumutol ka, ang termino ba iba ang diwa mo. Opo, you have to be aligned with their, faith. Kumbaga, batas militar. You line up. Pag iba, hindi. Kick ka. Block. Demonyo ka. Ako, Brad Brooks, di mismo pinapasok ng manggagawa ng lokal. Mabuti pa sa, sa Katoliko. Everyone is welcome. May labang ka man o wala. Atheist ka man, pwede kang pumasok sa simbahan. Di ba, Inok? Yes, yes. Lahat pwede. Pati killer. Oo. Kasi pwede pa magsisi yun. Yes. Pag di mo pinapasok, lalong magalit yun. At hindi magsisisi. Correct, correct. Natawag na kami may diwa daw ng demonyo. Si John Jester. Dexter. Ano eh, false dichotomy, dalawa sa kanila eh. Sa Diyos at sa demonyo. Parang tanga. Hindi man ganun yun eh. Meron namang non-believer na hindi naman gumagawa ng masama. O ano tawag mo doon? Hindi naman yun sa Diyos. Hindi rin naman sa demonyo. Ano tawag mo doon? Middle ground yun. Hindi nila alam yun. Ng teteng. Shoutout daw kay Brad Bong Badenya.
Taga South yan. Naabutan ko po yan si Brad Bong. Yung bata-bata niya ni Brad Bong, si Brad O. O yung first name. Ay Exeter na rin po. Si Brad Bong, matibay pa rin yan. Demonyo agad pag nagtanong. Baka KNP lang may sabi nun, hindi si KDR. MCJ ka na ba, Pix? Parang kumakampi ka kay ano KDR. Hindi, pagkapatid kasi at nagtanong, ibig sabihin, hindi ka, anong term yan, ano, spoon? Hindi ka, ano, sa faith mo, sa pananampalataya mo. Yun nga, parang may duda ka. Panatag, yun yung hinanap kong term. You have to be panatag. Pag hindi, putek, wala to. Mag-iingat kayo dyan sa kapatid na yan, ibang mag-isip. Ang tindi, ano? Batas militar. Brox, Hmm, hindi nila naintindihan yung hiwaga ng ano ng iglesia eh. anong hiwaga? Ang hiwaga ng iglesia, ang tinatawag diyan ay mga makasalanan. Hmm, Ngayon, yung mga mabubuti, hindi yung tinatawag. Matuwid na yun. O, basahin natin sa Lucas 5:32. Teka lang, wala akong Bible eh. Yan ang Ikaw na hiwaga. magbasa. Lucas 5:32. Sabi ng Panginoong Kristo, hindi ako naparito upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. So, dapat maunawaan to ng mga sekta. Na yung mga nasa labas, ang pwede lang ano yan, yung mga makasalanan, yung mga matutuwid, yung mga matutuwid sa Buddhism, matutuwid sa mga Hinduism, matutuwid sa mga atheism, matutuwid sa agnosticism, matutuwid sa mga ibang mga reliyon, iba't ibang sekta. O hindi sila tinatawag, ang tinatawag yung mga makasalanan. So, kailangan nila maunawaan yan according to the Lord. Yan. Lucas 5:32. Hindi na parito ang Kristo upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ayan. Yan ang hiwaga. Huwag nilang aangkinin sa loob ng iglesia. Ah, iyan ay mga makasalanang nagsisi. Yung mga matutuwid, hindi na. Oo, hindi na inaanyahan ng Panginoong Hesukristo yan. Matutuwid na sila eh. Yan ang hiwaga, Brox. Oo. Oh. Alam naman na yan eh. Pero Pero ano, sinako mo na. Hmm. laging sa labas. Puro mga masama. Wrong. O, di ba? Mali yun. May ano eh, Inok, pagka Exeter, yun, mali talaga yun sa demonyo. Pero kung wala pang, hindi pa nanggaling sa MCGI, ito, pwedeng pasok siya dito. Ganon. Oo. Problema nga eh. Yung MCJ mismo hindi naman sila nakakasigurado doon na yun nga yung tamang Christian na church na iglesia eh. Nakikibasa nga lang eh. It's impossible. Year 1979 o 80, ah, sa baba ng taon na yan, walang iglesia matino. Di ba? Sino mag-aangkin na may mga matinong iglesia? Mm. Pababain lang, kung kailan sila dumating, pababain mo yung mga petsa, ibig sabihin puro kasamaan ang mga na tao at dahil hindi pa umuusbong yung iglesia, Oo, di illogical ba? yun. Illogical Inantay, yun. inantay maging sugo si Bes. Illogical yan. Yung mga ganyan ano yan.
Ah, Paano nagbasa yung ng in Biblia, between, 'di ba? akala niya. Oo, correct. Mm. Yun yung nagbasa ng Biblia, akala niya siya kinakausap. Mm. Mm. Gamitan daw ng dumating sa pagkaunawa. Opo, para saan yan sa Israel? Naknan teteng. Sino may sabi na naman? Yung pag, yung ano, Si ta- Pix. Eh, Ha? ano, sarcasm yan. Ah, sarcasm. Sarcasm yan kay Pix. Alam naman ni Pix ang kahulugan yan eh. Yung dumating sa pagkaunawa. At tinutukoy niyan dumating sa pagkaunawa, yung mga mapag-upasala eh. Ibig sabihin ba si Pix laging mapag-upasala para Oo, hindi na makaalam dumating ng sa ano. unawa. Oo, lagi siya mapag-upasala, di ba? Mm. Silang mga mapag-upasala, o di ba? Ano ba yung Ay nangatuto mapag-upasala, ng Inok? aral. Another term yan Ah, is reklamador. oo, mapag-upasala o nga, reklamador. Ibig sabihin, reklamador nga si ano? Di ba? Oo, sako siya dun. Sugo ng Diyos, di niya alam kahulugan nun. Hmm. Naknan teteng. Wali, Hanggang sa sablay. kauli-ulihan, Brox, ginamit niya yun eh. Yung sa Oo. 666, sa 666, di ba? Mm. Oo, kauli-ulihan pagkakataon, ginamit niya yun eh. Yung kinorek niya yung napulot niya sa SDA na 666, Vicaris Day. Tapos kinaumagahan eh, binalita, wala na po, pinagpahinga na po, di ba? Ibig sabihin, gamit sila ng gamit sa namamali sa Dewa dahil sa pagkaunawa. But then, until the end of time niya, hindi siya dumating sa unawa. Kasi hindi niya naintindihan yung ano na Yeah, yun, talatang yun. yes, correct. Naknan teteng. Kinamatayan na yung talata eh, no? Yung mismong talata, hindi niya naintindihan. Yung Oo, talatang nagsasabing dating sa unawa. Ay, may tanong yung dito. mga masamang tao. May question ako, sabi ni John Dexter, um, bawal na ba silang dumebate dahil patay na si Bes? O, oo. 'Di ba, Spawn? Kasi taltala na lang yan eh. Lahat daw nasagot na. Which is another illogical katwiran. So dati pwede, ngayon di na dahil nasagot na lahat. Wala 'yun. Oo. At saka ano yung nasagot? Tama ba yung sagot? Tama ba 'yung sagot? Correct. Sablay din eh. Comedy. Okay, nasagot na lahat yung tanong. Eh, tama ba ang sagot? O, di ba? O, nagtanong, ang Diyos ba may tuhod? O, tama ba yung sagot niya? Di ba? Lahat Sablay. daw ng tanong nasagot eh. Sariling logic niya, inaano niya, tag doon, pinapunching bag niya, yung logic. Kung ikaw ay, ano, galing sa imahe ng Diyos, kung may puwit ang Diyos, tatanggapin mo, may puwit ka. O, di ba? Ganun yung reasoning niya, di ba? Dahil kinrate ka sa imahe ng Diyos, tatanggapin mo, may puwit ka. Apo, O tapos anong klase yan? pagdating sa tuhod, dapat ganun din yung reasoning niya. Kung ikaw ay may tuhod, tatanggapin mo may tuhod ang Diyos. Dapat ganun yung reasoning niya eh. Pagdating sa tuhod, biglang nawendang eh. O, ang dami niyang maling Mm. sagot ah. Naniwala kami doon. Kung may masagot man siyang tama, hindi lang siya yung nakasagot nun. Maraming Oo. mga mangangaral na alam yun sinagot niya. Hindi siya yung unang nakasagot ng ganun. Di ba, Brox? Kailan Mm. siya eh? 1980. Ang daming Bible scholar, ako po. Ang daming Bible commentaries. Oh, Oo, mas tama. oh. Hanapin niyo na lang yung Bible commentaries tungkol sa unang Korinto 11, 14, 15. Ay, sasabihin ng Bible
commentaries eh. Ay yung unang Korinto 11 eh. Hanggang 16 eh. Eh, it's about bail eh. Yung telang ano, panlambong. O, subukan yung basahin yung mga nakikinig. Subukan yung basahin yung mga Bible scholar. Kung ano yung paliwanag nila dyan. O, telang Oo, lambong. Kahit pagbalik-balik rin yung mga Bible scholar na yan. Yan lang ang sasabihin yan. mas nakakaunawa pa yung hindi kasapi sa MCGI. Yeah. Bias masyado. Ah, unang Korinto 5:13 sa labas, Diyos ang hahatol. Oo nga, yun pa isa. Ba't Tapos panay hinahatulan? ang hatol nyo. Puro kayo makasalanan. Oo, demonyo. Kayo mga demonyo. Di ba? Eh, lagi naman bukang bibig nyo eh. Sa labas, ang Diyos ang umahatol. Ginagamit din yung talata na yun. Pero lagi naman inunahan nyo pa yung Diyos sa paghatol. Eh, yung paghatol eh, sa end times yun eh. Sa judgment day eh. Oh, tapos pinangunahan nyo na. Hmm. I think meron silang paksa about this na pwede nang hatulan yung mga nasa loob. Kasi anumang kalagan sa lupa, kalagayan sa langit. Tapos yung talata na ang tumalikod, yung nagbitaw ng araro, yung nagbabalik sa suka, yung mga ganun talata. So, pwede nang hatulan daw. May Ito, hatol na. halimbawa, Brox, yung nagbabalik na muli sa suka, yung isang miyembro ng MCGI, porque halimbawa, kunyari, MCGI, dating Katoliko, naalib sa MCGI. Tapos nang bumalik sa pagiging Katoliko, ilalagay yung talata na bumalik sa sa suka. Ganun ba yung explanation nun? Hindi naman ganun ang explanation nun eh. Ang ibig sabihin ng bumalik sa suka, yung dati kang masamang tao, tapos naanib ka sa iglesia, bumuting tao ka, tapos paglabas mo, lalo ka pa sumama. Yun yung bumalik sa suka. Yun ang ibig sabihin nun. Pero Mm. kung bumalik sa dati niyang religion, kung siya nagkaroon siya ng peace of mind, nagkaroon siya ng kalayaan, na dati talaga namang bagabag, hindi na siya masaya, hindi pagbabalik sa suka yun. Tingnan mo kung bumuti yung tao, yung Correct. kalagayan niya. Mm-mm. Mm. Bato ng sitas, mali naman. May ano dito, si Counter 69. Akit ka po, Brad, Counter 69. Ikaw laging tama. Ewan ko kung si Fix ang kinakausap nito. Pantas ka pala sa sarili mo, ba't di ka nagtotoro, idol, sabi niya. O Oh, ano akit din ka, yan, dali. maling paratang din. Brox, maling paratang din yan. Bakit yung mga Bible scholar, di naman nagtuturo. Pero pag tinanin mo, pinag-aralan yung salita ng yung ng mga bawat sita, sinimay-himay. Sabihin mo sa mga Bible scholar yan. Oo, Nagsasabi. no? Hindi naman necessarily nagtuturo yon. Pinag-aralan nila, tapos shinare nila. It doesn't Yeah. mean na, pero somehow nagtuturo na rin yan. Pero mild lang, hindi talagang katulad ng isang Kinarir. mangaral. Oo, na Okay. kinarir ngayon. Kinarir. Oh. At hindi sila lumalabas sa context at proper hermeneutics. Kung ano lang yung nakasulat, yung naintindihan natin, kinuha lahat ng angles, yun lang yung sinasabi nila. Wala kang Hmm. ipapatungkol na tayo yun. Samahan Correct, namin correct. yun. Doon nagiging masama. At kung meron man silang idibang na mga prophecy, himay na himay yun. Wala cherry picking doon. Mm. May mga Bible commentaries regarding mga prophecies. Talagang hinihimay-himay nila yun. Hindi basta maglalabas ng ano yun. Kasi napansin ko sa MCJ, no?
tuturo nila, palaging patungkol sa kanila. Na tayo mga kapatid, magtitibay tayo, nakasulat yan, natutupad. Never pa sila, ewan ko kung may narinig kayo, na nagturo na eto guys, hindi to para sa atin, para to sa mga Hudyo. Walang ganoon. Palaging sila yung main character dun sa Yeah. paksa. Kahit sa Old Testament, ha? Di ba? Oo. Yung piyesta ng Diyos, yung Exodo. Dapat tinuturo nila na ano, yung tamang pag-aaral ng Biblia. Rightly dividing the word of truth. Laging sinasabi ni Bes. Eh siya pala, manipulation. Sabi ni Charlie, so inggit kayo. Ang labo, Brad. Akit ka nga, Charlie. Dali. Asa na inggit doon? May narinig ba kay Kung, inggit, Inok? oh, wala. Baliw to. Kung tutusin, ang MCGI sobrang inggit sa Iglesia Katolika eh. Ah, Di ba, bro? No, dati, nung kayo nasa MCGI, hindi nyo nararamdaman yun eh. Pero nung makalabas na yun, parang inggit nga to mga to sa Iglesia Katolika. Bakit? Kasi yung nakukuha niyang miyembro galing Iglesia Katolika. So, ang naiinggit na tao, yung kung ano yung nasa kanya, gusto mong makuha. oo, Yun ang inano tinatawag niya. na inggit. Di ba? Pinoach niya. Di ba? Kinuha niya yung mga tao sa Mm-mm. Catholic. Oh, di ba? Ganun yung ano yung ugali ng isang inggitero. Kung ano meron sa tao na yun, kailangan meron din siya. Di ba? Oo. So, kung ano meron yung Iglesia Katolika, ito yung miyembro niya, yung mga miyembro nun ang talagang pupuntarehin. Oy, kayo, pinipiga kayo. May bayad ang binyag, may bayad ang patay, may bayad ang kumpil, Oo. may bayad Siniraan. ang kasal. Oo, kinukwartahan kayo. O, Oo. nung Hindi naman ganun maanib, yun, di ba? nung maanib, ah, ang nangyari sa inyo, yung nagsasabi sa'yo, sino yung Mm. pangalan ng Brox? Si Charlie, O, Charlie. 003. Mm. Oo. Oh, everlasting abuloy ka. Everlasting patarget ka. Apo. Oh, Walang oh, hanggan. 'di ba? Sa Katoliko, ilang beses ka nagpakasal? Isa. Wala na. Nanganak ka, dalawa anak. O unang anak, nagpabinyag ka. O isang beses lang. O tapos Oo. nagkaroon ka uli ng anak, nagpabinyag ka. Isa uli. Namulubi ka ba doon? Hindi. Barya Ha? nga lang yun eh. Pero Sa MCJ, hindi oo. barya. Oo. Naglo-loan Sa pa. MCGI, Brox, pag akyat mo pa lang, ay sigurado, ubos yung lahat ng pera mo. Bakit? Nag-abuloy ka. Tapos meron ka pang mga share-share na pa-target. Tapos nagutom ka, naka-ready na yung mga establishment doon. O, na kalilang pag-aari na negosyo. O, wala simot Saka pa. Nga nga. Simote. Simote. Oo, pag-uwi, latutoy. O, di ba? Ito, ito. Puyat na, Inok. nasaid pa. Oo. Yes. Kailangan yan mapuyat eh para hindi makapag-isip ng tama. Sabi ni Charlie, wow, ha ha ha, manipulation. Alam mo, ang taong na manipulate hindi niya alam na manipulate siya. 'Di ba? Ang nakita nun, yung mga nasa labas. Oo, itong mga lumabas, ang makakakita no. Pero kung ikaw, nasa loob, di mo makita yon. Sa essay mo nga eh. Oo. Heaven. Oo, meron ka pang pa-heart-heart. Blissful ignorance. Ha? Diba? Opa, peace, smile. Oh, sobrang saya mo, kakainin mo yung kape na walang tubig. Diba? Oh, Mm. Samantalang, yung heart sign na yan, ginagawa rin sa iba. Pati nga kay Kibuloy eh. Nag-heart sign sila eh. Pag-ibig din ang tinuturo doon. Pero oo. invalid. At saka Kayo. yun, Brox, Mm. simbolo ng ano yun sa libutan eh. Oo. Ah, 'Di ba? Ang hilig niyo magsalita ng mga huwag kayong makiayon sa sanlibutan. Eh, saan galing 'yun?
sa mga Korean pop singer, mga babae, mga artista, Oo. oppa-oppa, heart. Eh, di ba sinasabi nyo mga ano yan, hindi naman mga Christian yan, Sa mga libutan yan. taga-sanlibutan yan. Tapos ginagaya yung Mm. simbolismo nila. Tapos pagka nag-sign of the cross ang Katoliko, ano kayo? Allergic na allergic kayo. Eh, pang ano yun? Pang religious, ano yun? Belief. Ay, yung Pang-adya mo opa, sa kaaway. pang sanlibutan eh. Yeah, oh. Pag adya mo sa kaaway, ibig sabihin eh. Simbolismo ng isang maliit na panalangin. Oo. Ba't daw pag umaharap sa sa altar eh nag-antanda, inok, kaaway ba daw yung Hindi. Hindi siya kaaway kasi, halimbawa, ano ka sa images na cross or mga saint, ibig sabihin, a sort of prayer din dahil oo, merong nga panalangin pa rin. ISIS. Yung ISIS, nambobomba ng ano yun eh, ng mga church building eh. Churches. Oo, kahit na nasa loob ka, hindi pa rin makakaiwas sa mga masasamang elemento ng mga masasamang tao. O merong binabaril na pare sa loob ng simbahan. O sasabihin mo, hindi, yung sign of the cross na short of na panalangin hindi applicable sa loob ng simbahan. Applicable yun. O halimbawa sa MCGI, ay 'di ba may napalakol? Even doon nananalangin. Napalakol. Hindi ka ligtas sa loob ng ng mga premises ng pagtitipon. Maganda yan, Ano maganda yan. yun, Eye-opener yan, Inok, yung sabi mo. Yung nag-antanda sa altar, it doesn't mean nakaaway yung nasa harap. Ibig sabihin, adya mo kami sa kaaway, pero hindi ikaw, yung kaaway. yes, Hindi ko mo't nakaharap ka doon, yun yung kaaway. Ni literal ni correct, Bes. correct. Nak Oo, ng teteng to. napaka-pilosopo. Ano Oh, lang, pilosopo. ma-demonize lang. Oh, Oo, tas pagtatawanan, tas, no, di ba, yan ba ang mockery. totoo? Yung Oh, laki, grabe. yung krus daw, kinurusan daw ng pare, napakalaki. Di ba? Yung nasa gitna yung pare, tapos magkukrus na Malaking, napakalaki. Di ba? Mockery. Ay, di ba sabi ng pare, ipag-adya kayo sa kaaway. Sino kaaway? Di yung mga kaaway, hindi naman yung kaaway yung pare eh. oo, Oh, wala sa logic. blessing din yun eh. Wala nga sa logic. May ano lang, may mockery lang at may ma-convert na Katoliko na hindi rin Grabe. nag-ano. Yan ang manipulator. Sino ba yung nagsabi nun kanina? Charlie, 003. Oh, hindi mo nakikita yan, di ba? Ngayon lang. Sana kung naintindihan mo, makikita mo yung manipulation na ginagawa. Sabi niya, nakakatawa kayo, nakakaawa. Sabi ni Randy Martinez, inggit yarn. Nak ng teteng to. O, i-analyze mo yan, Charlie, yung sinabi ni Enoch. Pag adya mo kami sa kaaway, yun yung prayer niya sa Diyos. Sino yung kaaway? Yung nasa harap ba ng pare o altar? Hindi. Yung kaaway talaga. Pero iba yung nilagay sa isip nyo. Na ang kaaway mismo, yung nasa harap. Gamitan mo logic. Pag may make sense yun. Bihira to. Hello, Fix. Good PM. Wala, ano eh. Ako na magtatanggol sa kanila. Walang umaakyat eh. Ako na magtatanggol. Walang umaakyat na fanatics eh. Oo nga, ang galing mo magtanggol eh. Pumanib ka muna nga sa kanila for the meantime. Pwede na. Oo, pwede. Ay, hindi pa rin. Isasako kita, Fix. Mas maalam ka sa akin. Hindi kita kayang talunin sa ano. Sa karunungan. Mas maalam ka sa akin eh. Suko ako sa'yo. Umanib ka muna sa MCGI para valid na yung good works mo, Fix. Hindi Try ba mo. valid yun? Kahit mabuting gawa, hindi valid yun. Hindi. Nako eh. Ayoko. Aanib ako basta hindi ako hindi ako ano sa target. Kumbaga, abuloy lang. Yun lang. Pwede siguro. Oo, basta Pero yung sangkap ka ng sponsor, katawan. naka-target, ayoko.
O, di ba? Pwede ba kumain yun? Tapos pwede ko kumain sa Jollibee. Pwede na, pwede na. Baka mamaya, yun ang ipagpalit ko sa ano. Ayoko eh. Sabihan ako, isang kagat. Binaba na ba? May circular na? Kagat. May circular na sa Ano na? Jollibee? Hindi, sabi ni Kuya, Ewan ko, sabi ni Brooks, pwede na daw eh. sabi ni Kuya sa paksa, magkanya-kanyang tanong na lang kayo. Since iba-iba daw yung rules ng mga branches. Although kahit sinabi na nung halal certifier na wala pong Jollibee halal bukod sa nasa Mindanao, Ay, a few branches nun. So by saying that, kanya-kanyang check na lang kung halal, pwede na. Kaya sila Totoy Bibo kumakain na eh. Wala, tahimik ngayon si Totoy Bibo eh. Tahimik ngayon sa TikTok eh. Oo nga eh. Sana okay lang siya. May sakit yun, di ba? Pero di ba, yung halal na yan, dapat kung ganyan pala, kanya-kanyang tanong na lang, bakit hindi yan binaba noon pa? Paano yung mga nagtiis? Brooks, Ah, nakakaintindi ba talaga ng Biblia yung kanilang leader? hindi nga eh. Eh, bakit kailangan magtanong? Eh, ang utos nga unang Korinto, Huwag magtanong. Gis 25. Robot? Bra. Now, yan. Okay na? Sige. Eh, ang utos nga sa unang Korinto, Gis 25 lahat ng pinagbibili sa pamilyahan, ikanin nyo at huwag kayong magsipagtanong. Tapos ang utos ito, magtanong na lang kayo sa Jollibee kung halal yan. Di ba? Talagang nakakaintindi ba ng Biblia yan? Talaga? Di Inok, may katuwiran ng MCGI dyan. O, depend ko MCGI ah. Paano kang bibili mo sa pamilihan, pako o kaya lason, kakainin mo ba yun? O, di ba? Binibili sa pamilihan yun. O, pagkatayo Eh, ng MCGI dyan. yung miyembro na yon siguro, baka nasobrahan talaga sa gutom at pati pa ako tingin pagkain. Sobrang tagal ng ng pagpupuyat. Di ba? Oh. Hindi ubre. Ang utos, unang Korinto, 10:25. Lahat ng ipinagbili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong. Di ba? Kasama ba Jollibee dyan sa fast food? Pagkain, foods. Ba't kasi bibili pa sa Generally, Jollibee? Meron it's namang talking best about of House of foods. Chicken. May best House of Chicken naman. Ba't kailangan pa kasing mag-Jollibee? May best of House of Chicken naman. Diba? Meat market Ba't, pala to eh. Sabagay, meat din naman yung manok. manok din Yes, naman yes. yun. At saka yung manok doon, galing din sa market yun. Ang pinanggalingan din naman ng mga manok sa Jollibee, balik uli yun sa market, Oo nga. So kahit sa saan ibenta, slaughterhouse. So, pasok. oo, pasok yun. Wala kasing Galing nag-a-up market na yun MCGI eh. Nahihirapan ako ipagtanggol eh. Wala mag-a-up na MCGI. Nahihirapan na ako eh. O sige, ulitin mo bro. Ano sabi? Kayo na lang ang magtanong? Yung ba yung utos sa kanila? Mm. Mm. O kayo na Kanya-kanya lang na ang lang daw magtanong. tanong. Ba, pumunta ng McDonald's. Ano po ba to? Halal? O, di ba katigasan ng bungo yun? Sabi nga wag na magsipagtanong kainin na may malinis na budi Tsaka talagang pinaparamdam nila talaga yung Diyos nila hindi nakakalinis ng pagkain. Totoo lang. Mahina. Brooks, may tanong pala ako. Mm. Nabanggit ni Ino kanina yung kumakain ng kape na walang tubig eh, di ba? Iyon ba yung na-disiplina o hindi? Kasi di ba parang naiinsulto si KDR doon. Kumakain ng kape para hindi makatulog sa haba ng paksaan ni KDR. Kumakain ng kape. Di ba na-disiplina yun na ano? Hindi. Yung Para babae solid, ba yan? no? Oo. Sis Kape? Yes, So, yes. parang insulto kay KDR yun, di ba? Habang nasa paksaan, di ba nakalagay pa sa caption para hindi ibig sabihin nakakaantok yung paksa ni KDR. Parang Hindi lang antok. eh, Bagot na di ba? bagot. Oo nga, di ba? Hindi na disiplina. Hindi. Hindi ba patulan?
Mm. Baka lumaki pa yung issue. Baka sumikat pa. Oo. Ayun. Pinapapak. Yung ba yung pinapapak ng kape? Oh, antok na eh. Ang masama nun, yung background, yung ano, yung leader. Dinig na dinig mo yun ang nagsasalita. Buti ba kung sana si Josel, si Rodel, eh kaso yung leader nila nagsasalita nasa background. Mm. Oo nga, parang insulto yun kay KDR, di ba? Parang insulto yun. Para sa akin na indirect man. Parang iniinsulto na napakahabang magteksto, na nakakabagot, kaya kumain na lang ng kape kahit walang tubig. Di ba? Alumpihit na eh. Sakit kaya sa puwet. Di ba, bros? Yung maglakbay ka lang sa ibang Mm. lugar, malambot na yun, ha? Kutsyon pa yung upuan ng eroplano. Hindi ka mapakali yung puwet mo eh. Kahit malambot, masakit na eh. Mm. Alumpihit ka eh. Tapos kailangan mo tumayo doon sa lugar ng mga stewardess. Nakalimitan ako, ganun ginagawa ko. Tambay ako doon sa mga stewardess. Katayo sila doon. Kasi ngalay din. Nakaupo din sila pero nangangalay din kaya nagtatayuan din sila. Tambay ako doon. Tagal. Kahit isang oras nakatayo ako. Laban ako. Mas mahirap yung nakaupo ka eh. Opo. Hindi ka naman mapakali. Lipat nga ako Mm. sa Zoom. Hindi. Wala nang umakit eh. Sige, sige. Mag-end na rin ako sa TikTok maya. Ah, day 3 pa lang ngayon ng kanilang SPBB. Ba't Oo. nagtitiktok sila? Yung mga nagko-comment sa'yo. Sana sinabi, bored ba kayo? Ba't nagtitiktok kayo? Oo nga eh. Start na eh. 5 o'clock na. Di ba ano? Baka ano na. Umalis na, mag-start na, ganon. Mm. Di pa rin nakatiis, ano? Yung mga ganon, ano yun eh. Medyo may sundot na yan, Brooks. Nabubuksan na yung window. Kumbaga sa third eye, medyo nakakasilip-silip na ng konting liwanag yan. Nakakamulat na ng konti. Tapos, konting ano lang, konting bashing. Pero deep inside, aware na sa mga ibabahagi mong mga commentary. Yan, aware na Yes sila po. doon. Mm. Tapos, maaaring sila yung makaalam ng ano yun? Ng matuto ng aral. Sa Oo, dati. Bagay naman sa kanila Dati naman silang kapag upasala Puro pag upasala yung ginagawa nila sa mga tao, di ba? Yung pag hindi nila kamiyembro. Oo. Yes po. Sige. Okay, isang oras na po. Sabi ko, isang oras lang tayo. Sabi ko, baka mag-live tayo mamaya. Tapos bukas, mayroon akong fanatic na kakausapin.